Mamaya mangingi tayo ng update. O nandyan na ba? Mangingi muna tayo dun sa malungkot na balita kagabi. Yun pong nangyaring pagsabog dyan sa may bayan ng Matalam sa Cotabato Province. Ilan yung sugatan nga ulit dyan? RH19 June Di Makutak. At meron na bang resulta ng investigasyon? Ito ba talaga ay sino ba tong mga naghagis ng pampasabog dyan? Nahuli na ba ng mga otoridad? RH19 June Di Makutak. June. Yes, Sister L, dalawang kataong suspect nga itong patuloy na pinaghahanap ng PNP at AFP na responsable sa pangahagis ng granada sa isang compound sa boundary ng bayan ng Matalam at Blanco, Cotabato Province kung saan nagkakasiyahan ang karamihan mga magkakapitbahay at magkakamag-anak na pawang kabataan ilang minuto bago magbagong taon kagabi, partikular sa barangay Dalapitan, Matalam, Cotabato Province. Ayon sa ilang witnesses, dalawang kalalakihang sakay na isang plateless motorcycle ang dumaan sa labas ng Alejo compound ang naghagis ng granada. 22 na pawang kabataan ang sugatan na nagtamo ng mga tama ng shrapnels sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ang ginagamot sa iba't ibang pagamutan sa Cotabato Province, Sister L. Pareho namang kinukundina ng local officials sa New Year's Eve bombing na ito at sa tulong ng barangay at koordinasyon sa PNP at AFP sa mga kalapitbayan, ongoing ang manhunt operation laban sa mga suspect. At sa 22 na wounded, Sister L, 20 ang nakilala sa listahan ng Matalam PNP na kinilalang sina Romel Ventura, Mark Etan Tejero, Zaril John Dafielmoto, Kriel Marco Alejo, Shairo Kian Perolino, Cedric Rom Alejo, Al Ivan Alejo, General Itolarde, Ronald Alejo, Lane Blanco, Lane Blanco, Jenry Bisilo, Meredina Panaho, Berlito Anja, Kylie Santillan, Osani Santillan, Julius Niedas, Renz de los Santos, Ratan Santillan at Julius Batawan. So ito yung 20 sa 22 na naitala ng Matalam PNP na nasa iba't ibang pagamutan sa Mlang at Kidapawan City Cell na kasalukuyang tinatanggalan ng mga shrapnel. May mga tama sa paa, sa likod, June, sa leeg, mukha. Yeah. June, itong mga tinamaan itong pagsabog dyan, so far wala naman tayong critical? So far, walang inilalabas na ganitong statement ang mga hospital na kinaroroonan ng mga pasyente. Ang sabi lamang last hour, kaninang madaling araw sa ating follow-up, ay pawang ginagamot. Okay. Tinatanggalan ng mga shrapnels, binubunot yung shrapnels na bumaon. Oh, pero itong mga suspect natin, June, ilan katao ba itong naghagis ng pampasabog? Dalawang lalaki ito, Sister L, na nakita ng mga witnesses at mabilis na tumatasakay ng single motorcycle, magkaangkas. Ito, no? So ito yung ongoing yung hopefully yung kanilang dragnet operation ay magtatagumpay in coordination sa iba't ibang mga bayan ng PNP at AFP sa mga karatig bayan ng Matalam. Jun, kumusta in general dyan sa AOR mo? Kumusta naman ang pagdiriwang, pagsalubong ng bagong taon? Well, may mga kagabi, may mga sunuging na naganap sa bandang Davao region. At dito naman sa Central Mindanao, as usual, yung mga putukan ay nariyan pa rin, maliban sa Davao City na talagang walang isang narinig na putok. At ito'y matagal ng taon na kanilang ginagawa dyan sa Davao region, in particular Davao City. But dito sa Cotabato Province ay talagang ang daming putukan pa rin. At maswerte at walang mga naitalang mga tinamaan ng mga ligaw na bala. Kasi kahit paano may mga nagpapaputok pa rin ng baril sa Israel sa dakong ito at mabuti na lamang at walang mga recorded na mga tinamaan ng stray bullet. Alright. Maraming salamat, June, and Happy New Year. Happy New Year, Israel. At batiin ko lamang din ang Happy New Year aking kamag-anak sa Piggawayan, Cotabato Province sa aking mother side. At sa aking father side naman sa Holo, ay kilala nyo na kung sino po kayo dyan. Happy New Year po sa inyo, mga inda, mga oto.
Yan ang ating pang-update mula sa Mindanao. RH19, June Dimakutat, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.